Magandang araw. Um, ang atin pong topic ang Gethsemane Hour. So ito po, nagpapatuloy po tayo sa ating Precious Blood Devotion. So ito po ang Gethsemane Hour. Our Lord is calling on all His chosen to be with Him every Thursday, 11 p.m. to Friday, 3 a.m. or at least 1 hour between this period. It is here that all devotees share in the agony felt by Jesus in the Garden of Gethsemane. The intention is to obtain grace to endure the great chastisement and steadfastness in faith. Ayun po, tinatawagan tayo ng ating Panginoon sa Gethsemane Hour. So, di ba po nung siya ay nung Holy Thursday, siya ay nanalangin sa Gethsemane at nag-aas siya. Inas niya ang kanyang mga disciples na manalangin. Yun po, tayo rin ay inaas niya na manalangin ng between Thursday, Huwebes, 11 p.m. to Friday hanggang Friday 3 a.m. or at least 1 hour, isang oras. Ito po sa hour na ito ay ang devotees ay nagsishare ng agony felt na ating Panginoong Hesus noong sa garden ng Gethsemane. So ito po, ang Gethsemane Hour ay ang sa harap ng Blessed Sacrament. Or kung wala pong Blessed Sacrament, pwedeng online, at kung wala pa rin po ay sa iyong altar sa harap ng crucifix. Ayun po. Tuwing Thursday 11 p.m. hanggang Friday 3 a.m. Kung hindi naman po ang at least 1 hour na pananalangin upang makasama ang ating Panginoon. At ang intention na ito ay ang obtain ng grace to endure the great chastisement at steadfastness in faith. So ito po sa pananalangin sa Gethsemane, sa Gethsemane Hour ay sinasamahan natin ang ating Panginoon sa pananalangin. Dati, di ba, iniisip ko lang, minsan nag-iisa ang ating Panginoon sa Blessed Sacrament. So, wala siyang kasama doon. Pero, sa Blessed Sacrament ay nandoon, binabalikan niya ang kanyang Gethsemane Hour at tayo ay kanyang ipinapanalangin. Ngayon, tayo rin ay kanyang iniimbitahang manalangin tulad ng kanyang disipulo. Ito ay para naman sa darating na great chastisement at steadfastness in faith. Kasi hindi ba marami ang mawawala ng loob sa great chastisement. So ito, bukod na nanalangin tayo para sa ating sarili, ay
ipinapanalangin din natin ang iba para sa endurance, para sa darating na great chastisement at ang pananatili ng ating faith upang hindi tayo manghina sa ating pananampalataya. Ayun. Abandonment in the tabernacle. My son, I remain for you in the sacrament of love, waiting for you patiently where I am in prison for you. You rarely approach me because you do not remember me, who is in prison for you. My son, my agony greatly pains me when I see the coldness, the mindlessness, and neglect with which you approach the Holy Trinity, whose presence fills the Holy Sanctuary. So ito po, ang Blessed Sacrament ay nandoon ang presence ng Holy Trinity at ayun po, kung saan ang ating Panginoon nananatili at hinihintay niya tayo dahil doon ay prison siya. Prison of love for you. Nananatili siya doon at ipinapanalangin tayo. Bihira, you rarely approach me because you do not remember me. So, sino ba na sinasabi kahit na ang 5 minutes na pagdalaw sa Blessed Sacrament ay malaking bagay na. My agony greatly pains me when I see the coldness. So, yung coldness, yung papasok doon at hindi nadarama sa puso yung love ng ating Panginoon. So, sino ang nakaalala, sino ang dadalaw sa ating Panginoon at nandoon ang presence ng Holy Trinity at yung neglect nga, di ba? Papasok ka doon ng hindi ka man lang nakapag-genuflex, hindi ka man lang nakapagbigay galang sa ating Panginoon. So, ayun. Come to Gethsemane. Children, I am in Gethsemane for you and all my people in the whole world. I am in Gethsemane always because of the hour that is coming, the sorrowful hour, so fearful and terrifying. Children, how many will survive? So ito po, ang padating na araw ay nakakatakot at terrifying. Ito nga po ang great chastisement. So at siya ay nananatili sa Gethsemane, sa Blessed Sacrament, para sa atin at para sa whole world. At nandun siya palagi. How many will survive? Ayun. For the love I have for you and for all men, I am here in Gethsemane, calling you to come and watch with me. Remain in Gethsemane with me so that you will not give up when the hour comes. So ito po ang napanawagan ng ating Panginoon. For the love I have for you and for all men, I am in Gethsemane, sa Blessed Sacrament, calling you to come and watch with me. So, di ba po, yun yung panawagan sa kanyang mga disciple, watch with me. Dahil para
so that you will not give up when the hour comes. So pagdating ng oras, ay hindi ka mag-give up. Jesus explained that He wished to create a living tabernacle in our hearts to reside in it. The offering of a heart to Him is of great importance, since in the end times, when many tabernacles shall be desecrated and closed, it will be our hearts that keep the presence of Jesus in ourselves. Ito po, yung sa topic na rin po natin na inaas niya tayo na maging living tabernacle. Dahil sa end times, ang mga tabernacles ay i-desecrate at ayun po, at i-close. At tayo sa ating sarili ang magkikip ng ating Panginoon sa ating heart. Kaya kailangan natin ihanda ang ating sarili, ang pagiging nasa state of grace. The times ahead will also be of great severe testing and suffering, as many have been prophesied to be spiritually blind and fall into the dragnet of the Antichrist. In order that we remain steadfast in our faith, the gift of the seal is also a source of strength and grace to draw from. So dito po sa Gethsemane hour, sa Gethsemane, dito natin kukunin dahil ang padating po ay severe testing and suffering. At marami ang magiging spiritually blind at mahuhuli sa dragnet ng Antichrist. In order that we remain steadfast sa ating faith, the gift of seal is also a source of strength na maging ating strength at grace to draw from. Ayun po, doon natin kukuhanin ang grace at ang strength, ang lakas at ang biyaya sa ating Panginoon dito sa Gethsemane sa Blessed Sacrament. Promises. Number 1, all who remain in Gethsemane with me will receive a special grace from me to withstand hard trials. A promise to sustain them with a special grace of faith and love. So, ayun po, kung tayo ay remain sa Gethsemane hour, sa Gethsemane sa ating, kasama ang ating Panginoon, ay bibigyan niya tayo ng grace of faith, ng pananampalataya at pagmamahal. Number 2, during this hour of trials, I will console them because they console me that now that I am in agony. Yung kung sino ang nag-console sa ating Panginoon ay ikukonsole din niya. Dito sa araw ng testing and trial. Yun, I will console them because they console me now that I am in agony. So, nasa agony po ang ating Panginoon. At itong mga oras na ito, ay ito rin ang pagkukonsole sa Kanya. At bibigyan naman niya tayo ng grace of faith and love.
Number 3, those who are faithful to this hour will have nothing to fear from the Antichrist. Ayun po. Kung sino ang magiging faithful dito sa Gethsemane hour ay walang katatakutan sa Antichrist. So, yun po ay magiging matibay sa pananampalataya at hindi mahuhuli sa dragnet ng Antichrist. So, ito po ay naas tayo ng ating Panginoon sa Gethsemane at ang Gethsemane hour ay ang 11 p.m. to 3 a.m. ng 11 p.m. ng Thursday, every Thursday at hanggang 3 a.m. ng Friday. Ito po ang Gethsemane hours. These prayers are best recited before our Lord exposed in the monstrance or before our Lord's presence in the tabernacle or sa online. Or ito po, itong mga prayers na ito ay best na i-recite sa harap ng ating Panginoon, expose sa monstrance, sa tabernacle, sa presence ng ating Panginoon. At kung wala po ay pwedeng online at maaari sa harap ng crucifix or kung wala pa rin po anywhere. Ito po yung 20 mysteries of the Rosary, Chaplet of the Precious Blood, Litany of the Precious Blood, the mystical prayers, consecration to the Precious Blood, at consolation and adoration prayers. So ito po, yung 20 mysteries po at ang pagdadasal ng mga chaplet ng Precious Blood, Litany. So, lahat naman po ito ay nasa internet. Ayun. So, dito po natin magagamit ang ating internet. Our Lord said, a minimum of 1 hour between the hours of midnight and 3 a.m. on Friday morning is acceptable. Ito po. So, yon, pwede nga pong 1 oras na minimum. My children, I welcome all of you into this holy adoration as my loving children to wake up from their coldness and turn away from their unfaithfulness. The hour is at hand. The enemy is fast approaching. Wake up, watch and pray that you will not fall into temptation. My children, come, follow me, and enter Gethsemane for prayer, that you will not give up during the hour of trials. Ayun po. I welcome all of you in holy adoration. As my children, yun, wini-welcome tayong lahat sa holy adoration. As my children, naas ni tayo to wake up sa ating coldness at maging fervent. Ayun. Turn away from unfaithfulness sa ating pagiging walang pananampalataya. The hour is at hand. Ayun, paparating na ang oras. The enemy is fast approaching. Wake up.
watch and pray. So ito 'di ba yung ask niya sa kanyang mga disciples, wake up, gumising kayo at magbantay at magdasal. So ito rin ang ina-ask sa atin ng ating Panginoon, to watch and pray at manalangin kasama niya sa Gethsemane upang hindi tayo ma-fall sa temptation, sa mga pagsubok. My children, come follow me and enter Gethsemane for prayer, that you will not give up during the hour of trials, na hindi tayo bumigay sa hour ng trials. My children, learn to make your Gethsemane hour well. Observe it with your heart. Be brave to overcome your enemy. Teach them to the whole world and let them learn all the prayers I taught you. My children, I gave you this Gethsemane hour. It is for you and for all men. Learn today that this hour is blessed. Ayun, my children. Learn to make your Gethsemane hour. So, umpisahan na natin na matuto ng Gethsemane hour. At observe it with heart, sa ating puso. Maging matapang sa na magapi ang kaaway. Teach them to the whole world. So, i-teach din sa buong mundo ang Gethsemane hour upang sila rin ay magkaroon ng steadfastness. Ayun. And let them learn all the prayers I taught you. Yung mga itinuro niyang mga padalangin. My children, I gave you this Gethsemane hour. It is for you. Binigay ko sa inyo ang Gethsemane hour. Ito ay para sa iyo at sa mga all men at sa lahat. Learn today that this hour is blessed. So, ang mga oras po na ito, Thursday, 11 p.m. to Friday, 3 a.m. ay blessed. Blessed ng ating Panginoon. Anyone who devotedly makes this Gethsemane hour faithfully will never fall during his own hour of dryness and trials. He will be filled with power always and be courageous in these ungodly and wicked days. The midnight of Thursday, which gave birth on Friday, was the day and hour of Gethsemane prayer. During this hour and on that day, the greatest enemy of the cross and his agents held their meeting against you and all the faithful ones. Ayun. So, ito po, ibinibigay sa atin ang Gethsemane hour. Anyone, kung sino man ang mananalangin dito sa Gethsemane hour, ay will never fall during the hour of dryness and trials. So, sa hour ng trials ay hindi magagapi. Ayun. He will be filled with power always at magiging matapang. Magkakaroon siya ng power at magiging matapang sa mga oras na ungodly and
wicked days. So, ito po yung great chastisement. Ang midnight ng Thursday, which gave birth to Friday, was the day of and hour ng Gethsemane prayer. Ayun po yung Thursday, 11 at Friday, hanggang 3 a.m. During this hour and on that day, the greatest enemy of the cross and his agents held their meeting against you and all the faithful ones. So, ito daw po ang mga oras na nagmi-meeting ang mga kaaway at against you and sa mga faithful ones. So, dito sila nagbabalak. Parang, di ba po, doon sa Gethsemane hour ng ating Panginoon sa kanyang passion, na noong mga oras na iyon ay nakipag-usap si Judas sa mga saserdote at ibinenta ang ating Panginoon. So, ito rin po, sa mga oras na ito ay nagmi-meeting ang mga kaaway. At yun nga, nagbabalak against sa atin sa mga faithful ones. My children, watch with me always, that will have your soul at peace. I am with you and all men who practice this Gethsemane hour always. I beg you, my son, never give up. I bless you all. Ito po, my children, watch with me. Magbantay kasama ako. At ang iyong soul ay magiging at peace. Ako ay nasa iyo at all men at sa lahat ng nagpa-practice ng Gethsemane hour always. So, kung sino po ang nagpa-practice ng Gethsemane hour, ay laging kasama ang ating Panginoon. I beg you, my son, never give up. I bless you all. So, ito, wag daw mag-give up, di ba? Bilang living sacrifice sa ating Panginoon. So, ito, isang pagdadasal ng Gethsemane hour, ang pagbabantay para dito sa padating na great chastisement. At kung sinong nagbabantay, ay kasama lagi ang ating Panginoon. O biruin mo yun, 24 hours, nandiyan sa iyo ang ating Panginoon. So, ayun po ang Gethsemane hour, ang pananalangin mula 11 p.m. ng Thursday hanggang 3 a.m. ng Friday. At ang minimum po ng 1 hour ang pananalangin ng 1 hour. At maaari po tayong mag-pray ng Holy Rosary, ang chaplet ng Precious Blood, at ang mga litanies of the Precious Blood. At yun po, yung mga chaplet, ayun po, doon ang ating Gethsemane hour. Meron naman po na kung gusto ninyo, pwede kayong umidlip ng hapon para meron tayong perseverance para dito sa Gethsemane hour, para hindi tayo antukin. So, pwede rin po iyon. Ang maagang kumain at matulog upang gumising ng 11 p.m. So, ayun po. Upang gusto ba ninyong makasama ang ating Panginoon dito sa Gethsemane hour. Ayun po, dahil yan ang kanyang promise kung sino ang
gumagawa ng Gethsemane hour ay I will be with you always. So, 24 hours po. 24/7 kasama ang ating Panginoon. Ayun po ito, ang Precious Blood Devotion. Under pa rin po ito ng Precious Blood Devotion, ang Gethsemane hour. At ito po ang isa sa mga bilin ng ating Panginoon. Nasabi ng Mahal na Birhen, balikan kung ano ang bilin ng ating Panginoon at gawin. So ito po, ang Precious Blood Devotion at ang bilin ng ating Panginoon, ang paggawa ng Gethsemane hour. Ayun po, marami pong salamat. God bless.